Ngayon mga repa, ay kikwento ko sa inyo ang aking mga nakakatakot at hindi ka panipaniwalang karanasan ko dati sa buhay. Ito yung mga karanasan ko na kapag kwento ko sa iba, ay talaga namang hindi sila maniniwala na nangyari sa akin to. Kasi miski nga ako, hindi din makapaniwala na na-experience ko tong mga to. Kaya sit tight and relax. Kumuha na din kayo na inyong mga paboritong pagkain at inumin. Kasi itong mga ikikwento ko sa inyo ngayon ay ang mga kakilakilabot na nangyari sa akin dati. Ang unang ikikwento ko sa inyo ay yung naging karanasan ko sa nuno sa punso. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala sa mga sinasabi sa akin nung bata pa ako na meron daw nakatira na duwende sa nuno sa punso. Elementary ako nun at merong malaking nuno sa punso sa likod ng classroom namin. Sa tuwing pinaglilinis nga kami dati doon ng aming teacher ay lagi kami pinagsasabihan na wag daw naming lalapitan yun at baka manuno kami. At sa tuwing madaan daw kami malapit doon ay lagi daw kami magsasabi ng tabi-tabi po. Tapos one time, ay pinaglinis ulit kami sa likod ng aming classroom. Pero noong mga panahon na yun, ay hindi kami nabantayan ng aming teacher kasi may inattendance siya na meeting. Kaya ang ginawa namin nun, imbis na maglinis, ay naglaro na lang kami. Sabay habang naglalaro kami, ay nakita ko yung punso. Sabay naalala ko yung mga sinabi sa amin ng aming teacher. At dahil batang pasaway ako nun, ay hindi ako nakinig. Kaya nilapitan ko yung punso. Uy, tingnan nyo si Rio, nalapit nun sa may punso. Uy, huwag ka lumapit dyan. Baka manuno ka. Hindi naman totoo ang duwende. Tingnan nyo, babatuhin ko pa to. Pag yan nagalit at nadamay kami, hindi talaga kita mapapatawad. Eh, paano kung ganito lang kaliit ang ibabato ko? Magagalit pa ba siya? Hala, lagot ka Rio, manununo ka. Hindi yan, di naman totoo yun. Tara na, laro na ulit tayo. Tapos kinabukasan, paggising ko ng umaga, ay para normal na araw lang naman sa akin. Sabay nung pagkatapos ko magumagahan at maliligo na ako, ay sobrang gulat ko paghubad ko nung akin damit. Kasi sa katawan ko ay sobrang dami kong bootleg. Ay talaga naman tatakbo ko sa lola ko nun. At nung nakita ni lola katawan ko, ay hindi ko alam kung ilang santuan nabanggit niya sa sobrang takot. At nung pagkasabi niya sa akin kung anong ginagawa ko sa school, ba't ako nagkaganon, eh bigla ako naalala yung ginawa ko sa punso. Natila sa ata ako. Kaya anong nangyari nun, eh hindi muna ako pinapasok. At makalipas ng 2 o 3 araw ata yun, eh biglang nawala yung mga nasa katawan ko. Biglaan lang kasi tulumitaw sa katawan ko na parang kabute overnight. Tapos biglaan lang din to nawala na parang bula. Ang napansin ko nga din dun sa mga bootleg na tumubo sa katawan ko nun, eh kasing laki sila nung bato na ibinato ko dun sa may punso. Ngayon nga napag-isip-isip ko, buti hindi malaking bato na ibato ko nun.